hindi namin maatid na pag nawala kami dito sa mundo ito, yung mamanahin ng aming mga anak, ng aming mga apo at mga apo ng aming mga ay wala ng Pilipinas. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat sumahabol sa mga pinangalanan matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. 13 anyos ako lumaban sa kalaban ng gobyerno. 13 anyos. Ngayon, senior citizen na ako. Ang kalaban natin ngayon ay nasa loob ng gobyerno. Tingnan nyo po kung nasan yung Pilipinas ngayon. At tingnan nyo po yung mga anak ninyo, yung mga anak natin. Pag alis nyo sa umaga, titigan nyo maigi yung mga anak ninyo. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Maraming salamat sa inyo lahat sa pagdalo niyo dito sa event na ito. Yun nga lang, hindi po nakarating yung ating dapat pangalan. Except yung isang anak ni Colonel Munggaw. No? Anyway, bakit kami nandito at bakit patuloy ang aming laban? May nagtatanong nga sa akin, ilang beses lagi yan, tinatanong, "Sir, retired ka na." Sabi mo nga, 68 years old ka na, and yet, andito ka. Oo nga, yun ang irony, no? Nung kabataan ko, hindi naman ako sumasali sa mga ganito. Pero kung kailan ako retired, at dapat ay nandoon na sa tumba-tumba, nagre-relax, nagkakape, eh bakit nandito kami sa kalsada, nandito kami ngayon, sa Club Filipino na isang historical place, na kung saan dito maraming nangyari dito. Yung 1986 EDSA Revolution, maraming mag-meeting dito. So, bakit nga ba? Dahil ayaw namin, gaya nabanggit kanina ni Captain Ray Valeros, na isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo ito. And wala na ulit, no? So, hindi namin maatid na pag nawala kami dito sa mundo ito, yung mamanahin ng aming mga anak, ng aming mga apo at mga apo ng aming mga ay wala ng Pilipinas. Kasi sa kasalukuyan na nangyayari ay talagang hindi na matanggap ng kahit sinong Pilipino, except yung mga natatapalan ng mga maleta, yung mga binibenta ang kanilang prinsipyo. Maganda nga at eto, may mga nagkaso na sa 18 at saka sa iba pa na nagsasalita. Bakit maganda? Dahil eto na lang ang paraan para mailabas yung mga ebidensya. Matuwa po tayo. Nag-file na si former Senator Trillanes. Maganda. Sa comment ko nga doon, maganda yan. Nag-file na rin si Secretary Ed Año. Actually, si Secretary Ed Año. Mista ko yan sa Academy. Talaga namang mahusay na yan. Officer. Ang comment ko lang doon, maganda at nag-file dahil doon malalaman natin ang katotohanan. Kasi pagdating sa korte, lalabas po kung sino nag-deliver. Meron pa yan mga video, hindi lang po picture yan. Maraming ebidensya na ilalabas yung 18 sundalo na yan. Kaya discharge naman sila honorably or dishonorably o nag-retire ng maayos. Ang mahalaga yung katotohanan. Yung iba nga dyan, nagsasabi na bis na imbestigahan hinahanapan ng butas. Gumagamit pa ng statistics, ng mathematics, na imposible raw.
Dahil ilang delivery raw yan kung 800 billion. Hindi naman sinasabi ng mga Marines na yun, ang total ng dineliver nila ay 805 billion. Hindi naman. Ang sinasabi nila, ang pinapatotohanan nila, ay yung mga dineliver nila kung ilang maleta. So yun po ang pinapatotohanan nila kung ilan yun. So para malaman ang katotohanan, tama po yan. Sa kaso, lalabas. Sa hustisya o sa korte, lalabas po yan. Kaya po ang hiling po namin sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga 18 kasundaluhan at iba pa, sa ating mga retired, sa ating mga aktibo, sa ating mga iba't ibang sektor, yung mga vloggers na nandito, yun sa mga mainstream media, ilabas lang po natin ang katotohanan. Yun po ang mahalaga. Sabi nila, the truth will set us free. No? So, panghuli, nabasa ko kahapon o napakinggan ko kahapon, etong si spokeswoman Colonel Padilla, minamaliit yung ating manifesto. Yung mga ilang daan, sa ngayon nasa mga 500 plus pa lang naman. No? At parami pa yan ng parami. Marami nagte-text. No? Sir, isama mo kami dyan. In fact, yung dati kong brigade commander, si Deputy Brigade Commander, si General Johnny Macaras. Napanood ko ulit yung Johnny, thank you sa pagsuporta, no? I-vlog mo nga. Marami siyang mga pangalan na binanggit, no? So napakagaling na officer yan. Talagang kinasuhan din yan, pero hindi nag-materialize yung kaso sa kanya. Dahil nagsasabi po siya ng totoo. So importante po yun. Balik ko lang yung sinabi ni Colonel Padilla. Minamaliit yung manifesto. Pinagyabang niya yung AGPO. No? Ang AGPO raw, libo-libo miyembro. Hindi po lahat automatic nagiging miyembro ng AGPO. Ako, hindi po ako member. General po ako, pero hindi ako member ng AGPO. Kasi may babayaran ka pa doon, 10,000 pesos. Pero ang hamon ko sa kanya, sabi ko, yung pumirma sa AGPO, mga opisyal yan ng AGPO. Pero subukin mong papirmahin yung membro niyan, yung libo-libong member ng AGPO na sumusuporta sila sa administrasyong ito na alam na kurap. Ewan ko kung may pipirma dyan. Yun lang, mag-stick tayo sa katotohanan. Maraming salamat. Maraming salamat, General Caloy Dita, Sir. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating magiting na general at abogado, Atty. Virgil Garcia, Sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGPO. Pero kami po sa AGPO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon alam niyo na, mga itiradong general na nandun. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then but you know there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po about ako na ni General Dita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw sa aming pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yung dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar
of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent vloggers. Kayo na lamang po ang maaari namin asahan na maglalahat ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa justisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa atin dito ng Duterte sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at sa inyo lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ako nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam niyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahat ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist, I'm not being ano. Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 2 po yan. Sama na natin si Colonel Grijaldo ng Pulis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo, ano man yun? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss, dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun naman pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Meron dishonorable kasi naawol eh. Bakit naawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos mo, nung gumaling ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Nilagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report. 5 days, 7 days, amul ka na. Hindi mo na nakasikaso kasi meron ka mga ibang problema. Dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yun? Yung ba derogatory? Yung ba hindi? Yung ba incriminating? Hindi. Kaya sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat sumahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan tumatakbo, yung naharap sa media? Kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawin taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kami nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, may andyan na sila, aming ganyan. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kami gustong siraan. Wala kami gustong papanginin sa paningin ng kahit sino man. Ang intensyon lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas.
Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapaligan ng UPI Movement Inc. Kaya po ang pangalan namin, UPI Movement Inc. Ang Saligang Batas. Sinisiguro namin na ang Saligang Batas ay dapat galangin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating Saligang Batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurak at masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga po nagtatanong, hindi ako ha, sila nagtatanong, ay ko. Meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan eh, sila nag... Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung nakitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po yung pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya. Itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo... Aba, si Senator Lacson sinabi merong isa hindi naman mga dishonorable discharge yan. Yung isa reservist. Ano ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, magkaganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, ewan ko, wala na yatang niya sa kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan, nadidinig na. Si Sandy kaya nagbago yun, inusig ng anak. Hindi na kaya yung pag-uusig ng anak niya. Sa tatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, tagal na kitang iniidolo. I don't know about this guys. So yun lang po, mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang visa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw, isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay? Ikaw, pagka-isa, akin na affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, ha? Example lang ng pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad. Kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit. Para hindi mabili. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon. Ang dami nun. 1 trilyon yung pera nila eh. 1 trilyon yung kailangang panagutan. 1 trilyon yung kailangang sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga-ron. Kung yung budget, ano ba budget doon sa District 2? 3.5 billion yata o 5.3 billion. Hindi ko na matandaan. Basta in the billion. Punta kayo sa Quezon City sa District 2, sa Commonwealth, sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Bagong Silangan. Kung magkaroon ng pagbabago despite that money that was allotted to the district. Huwag po kayong magbabago. Maraming salamat po. Magtulungan tayo. Labanan natin ang katiwalian. Colonel June Betran. Kristianyos ako, lumaban sa kalaban ng gobyerno. 13 anyos. Ngayon, senior citizen na ako. Ang kalaban natin ngayon ay nasa loob ng gobyerno. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Sige ba, mabuhay! Laban tayo! Mahinang Moses! Laban tayo! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay ang kapwa ko vloggers! Mabuhay
United People's Initiative, guerrilla forces. Mabuhay tayong lahat. Laban tayo. Ibubuhis ko ang aking buhay para sa bayan at para sa aking abo. Maraming salamat sa lahat ng lumalaban sa katotohanan. Maraming salamat, Colonel John Bertran, magiting nating kasama sa laban. Tayo'y nalulungkot dahil nung nagsiservisyo ang mga ito, mga general natin, kalaban nila is yung kalaban ng bayan. Masakit pang isipin, kahit nga elementarya, maiintindihan eh. Hindi na natin kailangang sabihin pa kung sino ang kalaban ng bayan. Yung mga tao na dapat nagpoprotekta sa atin, yung mga tao na inaasahan natin, sila pa yung nagigipit sa taong bayan. Bigyan natin ng pagkakataon galing sa ating Philippine National Police, Retired Colonel John Galang. Magandang umaga, magandang araw po sa lahat ng mga kasama natin na nandito ngayon at sa mga nanonood sa kanilang mga sa social media. Magandang araw sa inyo. Mahirap daw po nagsasalita yung pinakauli kasi nasabi ng mga nauna lahat yung gusto niya sabihin. Kaya kadalasan yung huli, nagpapasalamat na lang. Kidding aside, magandang umaga po ulit. Nagpapasalamat po kami, in behalf po ng United People's Initiative. Nagpapasalamat po kami unang-una sa mga lumalo po dito na ating mga kasamahan ng mga retirees. Mula po sa AFP, sa PNP, meron pa pong mga nakapirma coming from the BJMP, BFP, meron din po yung mga prison guards. Kasama po sila. Papasalamat po kami sa kanila at sa doon pa po sa mga nagpapadagdag doon sa listahan sa manifesto. Ongoing pa po yung pag-kolekta natin ng kanilang mga signature dahil marami pong nag-message pa na gusto pa talagang isama sila sa manifesto. Wala pa po sigurong kalahati yan. Baka po pag napuno, kahit natin punuin yung kwarto. So marami pong salamat muli. Pangalawa, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga nag-cover ngayon na media, na social media, yung pong ating mga vloggers. Pagkakpakan niyo po yung inyong mga sarili. Tama po yung sinabi ni General Garcia, kayo na po yung nakitirang bastion of truth. Sasamahan po natin sa mainstream media, nagpapasalamat kami na nandito kayo. Dahil kahit papano, pinakikita niyo po at ginagawa niyo po yung trabaho ninyo. Alam naman po namin na yung mga mainstream media, yung nasa field, binibigyan po kasi yan ng instruction gamit from the main office. Pagdating po sa editor, sa editor's table o sa editor's desk, yan po nagkakaproblema. Kaya yung po mga kasamahan natin sa mainstream media na nasa field, unawain po natin sila dahil kanilang po trabaho yan. Napipilitan lang din po yung karamihan sa kanila sumunod kung anong instruction. Ang media o ang court estate, kaya nga po sa ating institution, 4 po yan for a thriving country or a nation to practice a true democracy. Nandiyan po yung unang-una yung ating legislative, nandiyan po yung judiciary, at nandiyan po yung ating executive branch na nagpapatupad ng mga batas na ginawa ng legislative. Ano po yung pang-apat? The fourth estate, yung media. Napaka-importante po ng papel ng media. Kaya nga lang po, pagpihit ng panahon, naging enterprising. Noong mga unang panahon po, walang nilalapitan ang mga taong naaapi. Ginigipit kundi ang media. Kaya po doon sa mga kasamahan natin, sa media, yung pong inyong mandato, yung pong inyong pagpapaliwanag, pagpapahayag, yung katotohanan, yung pong wala kayong sinasabi nyo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Narinig po natin yan palagi. Bawang katotohanan lamang, nasa po yun. Hindi po pwedeng katotohanan, conditional. What is in front of you
kung ano po yung nakikita ninyo, naririnig ninyo. Ibalita nyo po ng tama at naaayon. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Yung pong nangyayari ngayon sa ating mundo, ito po kaguluhan sa Middle East, hindi po, yung pong sinasabi na malayo tayo, hindi tayo maapektuhan. Tandaan po natin, ang ating bansa ay oil dependent. Wala po tayong pinagkukunan ng ating supply ng langis. Ito lamang po mga ilang araw, tingnan niyo po kung gaano ang itinaas ng presyo ng crudo. Yung pong mga kababayan nating mga tuber, yung pong mga kababayan nating nagmamaneho ng Grab, yung pong mga kababayan nating nagdi-deliver, yung mga riders, sila po yung unang-unang tinatamaan nito. Kaya po sa ating mga kababayan, buksan po natin yung mga mata natin. Buksan po natin yung ating isipan. Tignan niyo po yung palibot, tignan niyo po yung mga kapitbahay nating bansa. Tignan niyo po kung nasan yung Pilipinas ngayon. At tignan niyo po yung mga anak ninyo, yung mga anak natin. Pag alis niyo sa umaga, titigan niyo maigi yung mga anak ninyo. Anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila? Habang kayo'y nagtatrabaho sa buong araw, isipin ninyo kung anong magiging kinabukasan ng mga anak ninyo. Kung ganito ang ating kondisyon ng pamumuhay sa bansa ngayon. At pag uwi niyo po sa gabi, habang natutulog yung mga anak ninyo, itigan niyo po silang maigi. 10, 20 taon ngayon, ano po ang kinabukasan ng mga anak natin? Ang tinitindigan po namin, tinatayuan po namin dito, hindi po para sa amin. Para po ito sa kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak at para sa ating bansa. Iisa lang po ang ating bansa, iisa lang ang Pilipinas, at iisa lang ang buhay natin. Gawin po nating makabuluhan yung pananatili natin sa mundong ito. Yun naman po. Maraming salamat sa inyo.